Hindi kayo pwedeng umalis. May problema ba? Nanggulo siya sa barko. Kailangan siya magbayad. Magkano ba? Sabihin mong halaga. 5,000? Okay. Ang perang ito, ipamimigay ko lang sa mga pulubi. 5,000. Dagdag pa dito, kailangan siyang magmamakaawa at humingi ng tawad. Okay na yung 5,000. Huwag na yung magmamakaawa. Hindi ba pwedeng pag-usapan? Ano bang ibig mong sabihin? Yung mga basura mong yan, ilang baso lang yan. Hindi sapat ang 5,000 para dyan. Ang mga baso na yan, imported at custom made pa. Walang ganito sa bansa natin. Kung hindi kayo seryoso sa paghingi ng tawad, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magpapatawad. Junhan, baka dapat sila niya yung humingi ng tawad. Ay! Lin Yue, nagkamali ka at sinaktan mo pa ako. Jiang Junhan, napakaingay niya. Patahimikin mo siya. Narinig mo ba? Tahimik. Para sa akin, ikaw nagpoprotekta sa babaeng ito. Kung ayaw yung mag-sorry, magbayad na lang ng 5,000. Tapos pwede nang umalis. 5,000? Nagsasawa ka na ba? Pumunta kayo agad dito sa bar na Nightcaller. Magdala kayo ng mga tao. Tumawag na siya. Natatakot ka na ba? Sasabihin ko sa'yo, kahit ilan pa ang tawagin mo, walang silbi yan. Epektibo man o hindi, malalaman mo pagdating nila. Hindi kayo tumatanggap ng paanyaya, kundi parusahan. Tignan natin kung sino mga manakit kay Mr. Jiang. Tignan natin kung sino mga manakit kay Mr. Jiang. Anong ginagawa ninyo? Akong may-ari dito. 5 million na kabayaran at mabibili ko na ang buong bar na ito. Tapos babayaran ko rin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba karapat-dapat na ikaw magbigay ng kahihiyan? Kung gusto talaga ng may-ari ng dahas para labanan ng dahas, tutulungan kita. Sirain mo! Mr. Jiang, ako ang may sala na hindi nakilala ang tunay na halaga. Pahintulutan mo silang tumigil. Ito ang buong buhay kong pinaghirapan. Huli na. Gumugulo na. Gusto ko nang umuwi. Tigil! Boss, dali. Tayo na. Boss, huwag kang mag-alala. Mabuti na lang at walang nasaktan. Nasalanda ng lahat ng plano ko. May mukha ka pa rin bumalik sa akin? Ikaw babae. Dahil sa'yo, nagalit ang makapangyarihan. Nasira ang bar at nangas ka pang magreklamo sa akin. Sinabi na kita naturan si Lin Yue. Hindi naman sinabi na magalit kay Jiang Jinghan. Yung perang ibinigay mo, hindi nga sapat para mapag-ayos ng bar. Kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag mo asaang makakalabas ka dito. Hulihin niyo siya! Hindi mo alam sariling kakayahan. Isang grupo ng mga inutil. Isang inumin pa. Jiang Junhan, huwag kang aalis. Magpahinga ka muna. Kailangan kita. Lasing ka na. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Hindi ako lasing. Malinaw ang isip ko. Kailangan ko ang tulong mo. Tulong? Talaga? Buti na lang at hindi ka nakainom ng maling gamot. Lin Yue, anong balak mo? Masarap? Bakit parang pamilyar ang pakiramdam nito? Ang posisyon ng pulang nunal, tulad ng babaeng 5 taon nang nakaraan. Sakto. Ang ganda ng pakiramdam ito. Kapag lalo kang lumalapit, lalong komportable ang katawan ko. Lin Yue, alam mo bang ginagawa mo? Huwag ka nang magsalita. Ito, hindi magandang pakiramdam. Pumunta na lang tayo sa kama. Sige.
Sa wakas nahuli na sa butas ang Lin Yue na yun ng palihim. Baka dilan lang yun si Jinhan na protektahan siya. Kahit palumabas siya at maghanap ng lalaki, pinoprotektahan pa rin siya ni Jinhan. Walang silbi kung sisihin kita. 5 taon mo nakasama si Jinhan, ni hindi mo lang nahawakan ang puso niya. Anong sabi mo? Ma. Parang narinig ko ang pangalan ng ate ko. Galit pa si Mama dahil sa ate? Hindi lang ngayon, naging mas malapit sila. Sa halip na mag-away. Kailangan talaga natin gumawa ng parang para patay si Lin Yue agad. Ate, hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan na saktan ni Mama si ate. Si Xiaobao magpoprotekta kay ate. Ito ay kakaiba. Kahit natulog na ako, pakiramdam ko yung sobrang ginawang buong katawan ko. Halos tumat malakas ng spirito ko. Pero yung mga lalaking nandiyan kagabi, wala namang silbi. Pwede bang dahil? Jiang Jinhan, ikaw ba kagabi ay gumawa ng masama sa akin? Masama? Sino ba talagang gumawa ng masama sa atin? Ako? Anong ginawa ko sa'yo? Anong ginagawa mo? Ginagaya lang kita. Sumuko sa yakap. Ang tanging babaeng minahal ko lang ay ang babaeng yun 5 taon nang nakalipas. Si Xiaobao ay walang duda na anak ko. Pero tungkol naman sa babaeng yun, Ang pagod ko na. Xiaobao, kung kaya mong ilabas ang kapangyarihan ng iyong mahika, lalo pang makikipaglarong ating mo sa'yo. Game? Totoo ba yan? Ang sabi mo ate, totoo ba? Siyempre naman. Ang talento ni Xiaobao ay sobra talaga. Sa kapangyarihan ng mahika, may nakapaloob ng masamang enerhiya. Pwede bang ganong nakaraan, nabigong pagsasanib ng mahika dahil ba sa masamang enerhiya? Subukan nating muli. Ate, hindi ko na makontrol. Xiaobao, tiisin mo pa. Si ate pipigil ang masamang enerhiya sa loob mo. Hindi maganda. Mabilis na mulang sumisiklab ang masamang enerhiya. Tunay ngang ganon. Noong nakaraan, talagang masamang enerhiya ang may gawa. Kaya ba si Xiaobao? Kaya si Xiaobao ay... Ngayon hindi na dapat maging pabaya at kilalan agad ang bata. Ate, may nagawa ba akong mali? Hindi kasalanan ni Xiaobao. Problema ito ng ate. Tara na, sasamahan kita sa taguan. Ang babaeng ito ay hindi pa rin sumusuko. Kung pilitin mo ako, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. 58, 59, 6 na po. Handa ka na ba? Hahanapin na kita. Xiaobao, bakit hindi ka nakikinig? Bumaba ka na dyan. Mama, hindi ako makababa. Kung ganon, tumalon ka na. Sasaluhin ka ni Mama. Halika. Hindi ako matapang. Ikaw ang pinakamatapang na lalaki. Huwag matakot. Tumalon ka na. Mama, siguraduhin mong sasaluin mo ako. Walang problema. Sasaluhin ka ni Mama. Halika. Xiaobao! Xiaobao! Bakit napakabobo mo? Xiaobao? Xiaobao? Bakit ka tumalon sa puno? Xiaobao! Xiaobao! Mayroon bang makakatulog kay Xiaobao? Nahulog siya sa puno! Xiaobao? Nasaan ka? Hanapin kita ngayon.
Xiaobao! Parang narinig kong tinig ni Xiaobao. Bahala na, tingnan muna natin. Xiaobao! 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 Xiaobao, tiisin mo lang. Hindi haya ni Mama na may mangyari sa'yo. Xiaobao, gumising ka. Huwag mong takutin si Mama. Xiaobao! Anong nangyari kay Xiaobao? Katatapos na niya umakyat sa puno. Gusto ko na sana siyang pigilan pero nahulog siya. Paano inalaga ng bata? Lola, maagang sinama ni Linyu si Xiaobao para matutunan ang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Tumawag ka ng doktor. Sige po. Check ka. Tawagan mo sa Jinhan. Opo. Dali, pahigayin mo siya. Xiaobao. Lin Yue, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka magkakaahon. Kumusta si Xiaobao? Kailangan sumailalim sa masusing pagsusuri. Kailangan dalhin natin ang batang ito sa ospital. Lola, mag-ingat ka rin sa sarili mo. Xiaobao. Kumusta na si Xiaobao? Nahulog si Xiaobao mula sa puno. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat pinara si Xiaobao ng taguan. Tama. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nasaktan si Xiaobao. Hindi mo siya tinuruan ng mga paraan para ipagtanggol sa sarili. Bakit hindi mo siya nilagyan ng mabuti? Kung may mangyari kay Xiaobao, tatapusin mong buhay mo. Kasalanan ko lahat ng ito. Hindi ko dapat nilara si Xiaobao ng taguan. Sinisisi kong lahat. Karapat dapat yung mamatay. Yun, anong ginagawa mo? Linyu eh. Zhang Jianhan, kasalanan ko lahat ng ito. Hindi ko nalaga na mabuti si Xiaobao. Anong nangyari sa kanya? Dahil sa kanya, kaya naging ganito si Xiaobao. Lin Yue, tingnan natin kung paano ka magkipaglaban sa akin ngayon. Ito'y aksidente. Hindi kita sinisisi. Ano? Zhang Jianhan, itong babae ang nagdulot ng sugod ni Xiaobao. Hindi ka ba lalaban sa kanya? Walang gustong masaktan si Xiaobao. Ito'y aksidente. Sino bang mas mahalaga? Ang anak mo o itong babae sa labas? Hindi makatuwiran. Oo, akong hindi makatuwiran. Alam ko lang kung sino man ang lalapit at sasaktan si Xiaobao. Lalaban akong kamukas! Umalis ka dito! Lumayas ka! Huwag mong galawin ang anak ko! Xiaobao, huwag kang mag-alala. Xiao Yue, anong ginagawa mo? Tinutulungan ko lang si Xiaobao na hindi lumalang sugat. Lumayas ka! Akala mo ba maniniwala ko sa'yo? Mama, bakit hindi mo ako sinalo? Xiaobao, ano bang sinasabi mo? Hayaan mo siyang magsalita. Xiaobao, anong nangyari sa'yo? Hindi ako pinayagan ni Mama na manatili ako sa puno. Pinapababa niya ako. Sabi niya sasaluin niya ako, pero hindi niya ako nasalo. Liu Yanyan! Umiiyak ka pa kanina, pero nagsisinungaling ka lang pala. Liu Yanyan, paano ipapaliwanag sa akin to? Ako? Jianhan, pasensya na. Hindi ko nasala si Xiaobao. Natakot lang talaga ako. Sa sobrang takot? Kaya sinisi mo si Lin Yue, ganun ba? Oo. Lahat ito'y dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana umakyat si Xiaobao sa puno. Hindi rin sana siya nahulog. Kasalanan mo to lahat! Liu Yanyan, hindi ka talaga lang sisisi. Ano bang kasalanan ko? Ikaw nagpakay kay Xiaobao sa puno. Hindi ko na siya salo. Nagsisinungaling si Mama. Nakita ni Xiaobao lahat. Nang bumagsak si Xiaobao mula sa puno, umiwas si Mama. Liu Yanyan, hindi ka karapat dapat naging ina. Kasi, hindi talaga siyang ina ni Xiaobao. Nandududa na rin si Zhang Jianhan.
Jan Jenghang, bakit mo iisipin yan? Dahil lang hindi ko nasalo si Xiaobao? Kaya sinabi mo na hindi ko siya anak? O baka mayroon kong ibang babae at gusto mo kong itaboy para bigyan siya ng lugar? Ano man ang nangyari, alam mo na yan sa sarili mo. Kung gusto mo kong palisin, wala akong problema. Pero isasama ko si Xiaobao. Liu Yin, anong karapatan mo? 5 taon na ang nakalipas sa room ng Huasheng Hotel. Ang babae ngayon, may lakas siya noon, mainit ang loob pero walang karanasan. Sigurado ka bang ikaw yon? 5 taon na nakaraan sa hotel? Ilang ulit ko ba kailangan sabihin? Noong gabi ngayon, ang babae ngayon ay ako. Mayroon akong video para patunay. Kung ganun, kaya mo bang alisin ang marka sa balikat mo? Anong ibig mong sabihin? Ang babae ngayon ay may marka sa balikat, isang pulang lunal. Meron ka ba? Ito bang pulang nunal na tinutukoy mo? Paano ka magkakaroon ng ganyan? Siya ang lalaking yun? Jiang Zhenhang? Jiang Zhenhang, naniniwala ka na ba? Mabuti na lang tinulungan ako ni Suyang gumawa ng isang pulang nunal. Jiang Zhenhang, marahal ako talaga ang... Alam ko na. Lumabas na ang resulta ng DNA test ni Xiaobao. Ano? Ang tunay na ina ni Xiaobao ay si Lin Yue. Zhenhang, pinilit mo akong umalis. Kaya ka nagsisinungaling, di ba? Nasaan ang video? Nang gabi ngayon? Sa washing hotel, sa kwarto mo. Ikaw ang tagapaglingkod ng room ko, kaya normal lang na lumabas ka sa room ko. Ikaw rin ay empleyado ng hotel. Ang mag-delete ng video ay hindi basta-basta. Hindi yun totoo. Ang babae ngayon ay ako. Nang gabi ngayon, ano nangyari? Nagtataka rin ako. Anong ginagawa mo? Ang babae ngayon ay suot ay magulo at tumakbo palabas ng room. Tingnan natin kung may naiwang mahalagang bagay. Mukhang maarilo na ito. Siguro pwede itong ibenta. Iyo Yin, ano pa bang masasabi mo? Kaya pala, si Xiaoyu ang tunay kong manugang. Si ate ang tunay kong mama. Lin Yue, binago mo aking alaala. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, nagpupumilit ka pang magpaliwanag? Paano? Ang panlililang nung araw ng panganak ko ay ikaw rin ang gumawa. Paano mo naman dinala si Xiaobao? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Sige na nga, wala rin akong makukuha sa pagtatanong. Mas mabuti pa siguro tignan ko lang mismo. Mukhang kailangan mo ng pahinga. Ngayong kumpleto ng pamilya natin. Marami pa tayong oras para magsiyasat. Paano naman siya? Ipapahuli ko siya sa mga pulis. Hindi pwede! Hindi niyo pwede gawin ito sa akin! Pagkawalan niyo ako! Hindi ko akalain ng pamilya niyo ang gagawin ito sa akin! Ang sasisi kayo! Papa, Mama. Huwag kang matakot, Xiaobao. Nandito na si Mama. Nandito rin si Papa. Hindi ba sabi ng doktor na walang malabang problema si Xiaobao? Kailangan na magpahinga at magpagaling. Sapat na ba yun? Baka nung nalaman ni Xiaobao na ikaw ang mama niya, naging masaya siya. Gusto talaga ni Xiaobao si ate. Mama, Gusto rin ni Mama si Xiaobao. paano naman si Papa? Gusto rin ba ni Mama si Papa? Hindi ko rin alam. Ayos lang, si Xiaobao ang number 1 sa puso ni Mama. Kailangan pang magpursige ni Papa ha? Magpupursige si Papa para magustuhan ni Mama.
Mag-aral ka ng mabuti, Xiaobao. Pagkatapos ng klase mo, susunduin ka namin. Dapat sabay si Mama at si Papa sa pagsundo sa akin, ha? Promise. Sige na. Ngayong araw, unang nakapasa ng takdang aralin si Xiaobao. Magiging masaya si Papa at si Mama kapag nakita nila na ako ang unang lumabas. Iyan ang masamang babae na tumawag nung nakaraang beses na gustong saktan si Mama. Kailangan tignan ni Xiaobao yan. Ulang puso si Jiang Zhenhan. Hinayin sa kupwe nila yung posisyon ko. Hindi ko siya palalampasin. Yung plano mo noon, gawin mo to sa simulan. Huwag kang magmadali. Nakayos ko ng lahat. Sa loob ng 2 araw, pwede nang gawin. Hindi maganda. Gusto na lang saktan si Papa. Sasabihin ko ito kay Papa at Mama. Napakadaling makuha. Hindi na natin siya hahanapin pa. Bata, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ka lang tatago? Pagkawalan mo ako. Pagkawalan niyo ako. Tama na. Huwag mo kong pilitin na sampalin ka. Bakit hindi pa lumalabas si Xiaobao? Hintayin lang natin. Siguro na dagdagan ng klase. Papa ni Xiaobao, bakit nandito ka pa rin? Umalis na si Xiaobao. Ano? Nako, posibleng may nangyari kay Xiaobao. Anong nangyari? Hindi ko makita ang lokasyon ni Xiaobao. Mukhang may nakaka-istorb at nagpapahinto. Ano? Tumakas si Liu Yinyin? Hanapin ang lokasyon niya. Tumakas si Liu Yinyin? Nanghihinala kung may kinalaman si Liu Yinyin sa pagkawala ni Xiaobao. Nagalit si Yinyin sa akin. Hindi ko pababayan si Xiaobao. Huwag kang mag-alala. Mahahanap rin natin si Xiaobao. Mas marami tayo. Kailangan kong tawagan si senior sister agad. Hindi ko mahanap si senior sister. Kailangan ko humingi ng tulong sa aming sekta. Pagkawalan niyo ako. Pagkawalan niyo ako. Huwag ka nang lumaban. Hindi ka nang kakatakas. Ano ba talagang gusto ninyo? Ano ba talagang gusto namin? Siyempre, gusto namin mapagsisiyan ang buong buhay nila. Ang ngayong mga walang hiyang magulang. Hindi pwedeng saktan si Mama at si Papa. Mabuti rin at naligtas ka. Sa ilang salita lang, napasukong batang ito. Naggalit na siya. Hindi pwede. Hindi pwede saktan sila. Gamit ang kapangyarihan ng siglong ito. Sa wakas na kung kapangyarihan mula sa batang ito. Ah! Ang sakit! Mabait kang bata. Hindi na ito aabala sa'yo. Ganyan ang feng shui na bakanteng ospital na ito. Nakuha ko ng kapangyarihan ng bata. Ngayon, dobre ang aking lakas. Kailan natin haharapin si Lin Yue? Gusto kong siya maging mas pasawal pa sa kamatayan. Bukas ay gabi na araw ng lunar calendar. Ngayon ay magayat ang kapangyarihan. At sa tulong ng lugar na ito, at ang siglong ito, si Lin Yue ay tsak na mamamatay. Paano naman ang batang ito? Siya ay isa na inutil ngayon. Ngunit magagawat pa rin siya para huling si Lin Yue. Sige, ako na magpapadala ng mensahe kay Lin Yue. Kuya, may nakita ba kayo na isang 4 na tanggulan na batang lalaki na kayo na permi ng kinder? Wala. Salamat. Hello, nakita na ba si Xiaobao? Lin Yue, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Liu Yinyin, ano ba talagang gusto mo? Huwag mong saktan si Xiaobao. Kung gusto mong iligtas si Xiaobao, pumunta ka sa abandonadong ospital sa South District. Tandaan, dapat ikaw lang mag-isang pumunta. Hindi ko masasigurong kaligtasan ni Xiaobao. Kung gagalaw mo si Xiaobao, hindi kita palalampasin. Mr. Jiang, may balita mula sa mga tauhan. May kakaibang nangyari sa abandonadong ospital sa South District. Hindi natin kailangan alalahanin ng iba pang bagay. Lite, sundan niyo ako papuntang South District. Opo. Xiaobao!
Huwag kang matakot. Narito na si Mama para ligtas ka. Mama, takbo na. Gusto ka nilang patayin. Tara na. Tunay ngang matatag ang pagmamahal na inaatanak. Sayang, ngayon wala sa iyong makakatakas. Sirain mo! Ang galing ng tang gumawa ng sumpa. Ginamit kong 7% ng aking lakas para mabutas ang harang na ito. Akala mo ba madali ang buksan ng harang na ito? Ano ba talagang gusto mo? Alam mo naman kung ano. Hindi ba malinaw sa'yo? Gusto kong humalik ka at lumuhod para aso na nagmamakaawa sa akin. Sa tingin mo, dahil lang sa'yo? Lumabas ka na! Napakabisa ng padinig ko. Parang pamilyar ang tinig. Huwag ka na umaasa, magkakaalis ka pa. Mama. Huwag kang matakot, Xiaobao. Hindi ka pababayaan ni Mama. Sino ka ba talaga? Kapatid, hindi mo ba ako nakikilala? Ate? Ate, bakit ikaw? Nagulat ka ba? Akala mo kilalang kilala mo ako? Sa totoo lang, wala kang alam. Magkasama tayo nag-aaral sa isang sekta. Kung hindi mo lang akong palaging nilalamangan, matagal na sana ako ang tagapagmana ng sekta. Ikaw ang kumukuha ng lahat na nararapat sa akin. Palihim ka nag-aral ng kasamaan at kinuha mo pang aking mga kapangyarihan. Kayong dalawa, noon pa man, 5 taon na nakalipas, ang pagpapanggap ni Yen, ang pagdukot kay Xiaobao at ang kasama sa loob ni Xiaobao, kayong tama. Ako ang may gawa ng lahat ng iyon. Oo nga pala, sasabihin ko na rin sa'yo, kahit ang pakabasat ng silya ng kasama sa bundok, ako rin may kagagawan. Mama? Lin Yue, natatakot ka na ba ngayon? Kung lumuhod ka at magmamakaawa at tapusin ang sarili mo, baka pakiusapan pa kita. Para hindi ka na masyadong maghirap. Xiaobao, manatili ka muna rito at huwag kang gumalaw. Kayong dalawa, nilokos sinaktan niyo ako. Pero pati ba naman si Xiaobao sinaktan niyo rin? Hindi ko kayo papatawarin. Ang mga sugat mo gumagaling na. Pero ano ngayon? Ngayon taglay ko ng kasamaan at ang kapangyarihan ng mahika. Ikaw, wala kang laban sa akin. Anyway, dumating din ang araw mo. Mama! Huwag niyong saktan ng mama ko. Inalagang kita ng 4 na taon, pero hindi ko nakita ang gayang paggalang. Ano mo saktan mo siya? Tama na! Xiaobao, pasaway na bata, ni sarili mo nga hindi mo maprotektahan. Tapos magtapang-tapangan ka pa? Xiaobao, tumakbo ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Kasama si Xiaobao kay mama. Tama, nag-practice si Xiaobao ng maigi sa mahika. Gusto mo talagang mamatay? Sige, tutulungan pa kita mapabilis. Wag! Gabayan ng enerhiya pabalik sa pinanggalingan. Ang kapangyarihan ng mahika sa katawan mo, nabalik sa'yo bilang pinsala. Umahimik ka! Kasalanan mong paslit ka. Lapit ka mo aking kapangyarihan. Papatayin kita! Bumalik na sa akin ang kapangyarihan ko. Hindi! So yan, hindi ba sinabi mo na kontrolado mo ng lakas na yan? Tumigil ka! Mama, buti na lang at ligtas ka. Salamat, Xiaobao, sa tulong mo. Hayaan mo na, si Mamang bahala. Ate, may panahon pa para bumalik sa tama. Akala mo ba dahil nakuha mo ang kapangyarihan mo, napaka-inosente mo? Ito. Mukhang tamang hinala ko. Nasa katawan ni Xiaobao ang kasamaan sa matagal na pakikipaglaban. Imposible! Ganito karaming kasamaan? Paano mo nalalis ito? Walang imposible. Lahat ng bagay ay may balanse. Ang kasamaan ay bunga ng masamang isipan ng tao. Nakokontrol nito ang isipan ng iba. Tama ka. Lahat ng bagay may katapat. At ang katagangian ay para rin sa'yo. Tumigil ka! Kung hindi, papatayin kong batang ito. Liu Yen, huwag mong subukan. Mukhang hindi mo pa rin alam kung nasaan ang pwesto mo. Anong gusto mong kapalit para pakawalan si Xiaobao? Madali lang. Lumuhod ka at mamamakaawal ka sa akin. Mama, huwag kang makinig sa kanya. Si Xiaobao ay isang lalaki. Hindi natatakot si Xiaobao. Tumahimik ka! Luluhod ako.
Pakiusap, pakawala mo si Xiaobao. Lahat ng ginawa mo, sa akin mo ibaling. Huwag mong saktan si Xiaobao. Kung gusto mong mabuhay ang batang ito, ibigay ang buhay mo bilang kapalit. Kung hindi, sasaktan ko siya sa kanyang napakagandang mukha. Pumapayag ko ipalit ang buhay ko. Anyway, hindi ko akalain darating ka sa ganito. Kung ganun, tapusin mo ng buhay mo. Sana pananigan mo ang sinabi mo. Mama, wag! Bitawan mo si Xiaobao! Ang kamay ko! Jiang Zhenhan, ang lupit mo. Mama, wag kang mamatay. Nandito na ako. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ayos lang si Mama. Tapos na ang lahat. Mas mabuti pang sumuko na kayo. Sa akin, wala sitang pagsuko. Ha! Masama to. Ang silyo na basag, sinisip-sip niya ngayon ang kasama at malas na iniria. Umalis na kayo agad. Ang lakas niya ngayon, hindi na kayo ng normal na tao. Lin Yuwei, isa sa atin na mamamatay ngayon. Wala ibang pagpipilian. Dalhin mo si Xiaobao palayo. Ang iba, umatras na. Mr. Jiang, Papa, ayaw umalis ni Xiaobao. makinig ka Xiaobao. Kailangan ka pa ni Lola sa tabi niya. Umalis ka na rin. Hindi ko na kaya to. Mananatili ako sa tabi mo. Lin Yuwei, anong nangyari sa'yo? Bakit ang hina mo ngayon? Iyan lang pala. Ang mga kapangyarihan mo hindi makatarong at mapaninlang. Gusto mo nang manalo? Sa kaparanggot mong mahika lang? Nag-aambisyong magiging pinuno ng sekta? Pangarap mo lang yan. Tumigil ka! Yun na. Kayo! Pinagtutulungan niyo ako! Talaga nga namang katoong mortal lang. Kahit gaano pa kalakas ang mahika, di parang tatalo sa baril. Ikang babae ka? Magkikipaglaban ako sa'yo! So yan, sobrang sama mo. Master, Bakit ba? Nakakuha ako ng isang disipulong masamang intensyon. hindi mo ko masisisi. Ang paborito mo si Lin Yuwei, kaya ako napilitan hanggang sa puntong ito. Ako dapat. Ako na ang pumasok bilang disipulo. Paingat ako sa kilos at salita. Sa lahat ng mga kapatid na disipulo, ako may pinakamalaking respeto. Dapat ako pinakarapat dapat maging pinuno ng sekta. Matagal ko na yung isinaayos para sa'yo. Ang plano ko, gawin kang elder ng disciplinary hall para ikaw magbantay kay Lin Yuwei na siyang maging susunod na pinuno ng sekta balang araw. Ikaw sana ang pinakamahusay na pagpipilian. Ano? Sayang. Ngayon, wala ka nang babalikan. Bakit? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil masyado kang mapag-isip at madaling mahulog sa kasamaan, mas lalong lumayo ang iyong landas. Master, sakto lang pagdating ninyo. Parang sinadya. Hindi ako nagtago para manood. Sinusubok ko lang ang iyong kakayahan. Mama! Xiaobao, tapos na ang lahat. Oo nga, tapos na talaga. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Mr. Jiang, habang lumalabas kami, nahuli namin si Liu Yinyin. Lahat ng masamang ginawa niya, isumbong niyo ito sa mga pulis. Opo. Jiang Zhenhan. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ito ba ang anak mo? Manang-mana siya sa'yo. Master, huwag niyo siyang biruin. Lin Yue. Hindi pwede. Si Xiao Yue ay tagapagmana ng pinuno. Kailangan niyang bumalik sa bundok ng kasama ko. Si Xiao Yue ang ina ni Xiaobao. Asawa ko siya. Kailangan niyang manatili. Ano sa palagay mo? Lahat kayo nag-aaway ng kalahating buwan. Tama na nga. Ngayon na. Magdesisyon ka na. Oo nga. Kawawa si Xiaobao, ang bata pa. Kakahanap lang niya sa ina niya. Ay nako, itong batang to. Ginamit pa ang damdamin. Malaki ang potensyal ni Xiaobao sa bundok. Pwede ko siyang dalhin doon para magsanay. Oy, hindi pwede yan. Ikaw, wag mong gamitin yung bigote mo. Para lang agawin ang asawa at anak ko. Ang ingay niyo. Kailan ba kayo titigil? Mama, nandito na si Xiaobao. Pwede bang tumahimik muna kayo? Ang tanda-tanda niyo na nag-aaway pa rin?
Mama, nandito si Xiaobao para dalawin ka. Xiaobao, Lola, Xiao Yue, paano na para magdesisyon ka? Umalis o manatili? Sa totoo lang, matagal na akong may pasya. Xiaoyue, pinili mong bumalik sa bundok para ipagpatuloy ang pamumuno. Hindi mo naman talaga balak bumalik, di ba? Bakit kayo nagmamadali? Pakinggan muna natin si Xiao Yue. Mama, ayokong umalis ka. Xiaobao, huwag kang mag-alala. Hindi aalis si Mama. Gusto ni Mama na makasama kayo ni Papa. Magkasama tayo mamumuhay. Yay! Hindi aalis si Mama. Alam kong mananatili ka. Xiaoyue, ayaw mo ba talagang pag-isipan ulit? Master, lubos ang pasasalamat ko sa lahat ng tinuro at tinalan niyo sa akin. Pero, gusto kong makasama si Xiaobao habang siya'y lumalaki. At tungkol naman sa pagiging pinuno, hindi ko rin matatanggap ang pamumuno. Pero... Tige, bilang guro mo, iginagalang ko ang desisyon mo. Ang swerte mong bata ka. Mamahalin ko si Lin Yue magpakailanman. Sana naman lahat ng yan ay tutuparin mo. Ay! Hi, sa wakas, pwede na tayong lumabas sa ospital. Mama, may pupuntahan tayong isang espesyal na lugar ngayon. Anong lugar? Malalaman mo pagdating natin doon. Jiang Jianhan, ano tong ginagawa mo? Lin Yue, gusto kong opisyal na maging isang legal na pamilya tayo. Pwede ka bang maging asawa ko? Oo, papayag ako. Ayos, maaari nang mamuhay magkasama si Xiaobao kasama sina Mama at Papa. Ano, tara na? Okay, ang bagong kasal. Sige, lumapit kayo ng konti. Miss, lumapit kayo ng konti kay sir. Konti lang ha. Okay, handa na tayo. In 3, 2, 1. Sige. Ito ang simula ng ating bagong buhay. Ang ating bagong buhay, ngayon lang magsisimula. Kasama ako. Oo, kasama ka rin. Kuha pa tayo ng isa pang picture.